ano palang, saan ang galing yung perspective ng Marxism na hindi corruptible ang working class? Kasi ang feeling ko sa perspective ko is, yan. I mean, ewan ko si Mao Zedong, alam ko marami-rami napapatay. Si Lenin and yung dalawa. Parang Si Stalin. Si Stalin and Lenin, alam naman natin yung nagawa. Tapos itong si North Korea, si Kim Jong-il, tsaka si Kim Jong-un. Na ayun nga, na yung the same psychology kung bakit yung ibang capitalist or ibang businessmen and lumaki sila is na-corrupt sila nung need for that power. Anong kasiguraduhan na may taong hahawa? Kasi parang para sa akin, ng mga mangyayari sa socialism, sa transition, inalis mo yung power sa mga mayayaman, sa mga businessmen and all, ilalagay mo sa isang tao, sa isang communist leader. Kaya nandiyan parang, yes, alam natin may administration, may tama-tama direct, pero meron pa rin isa. Kasi kaya nandun sila Stalin, sila pa rin technically, kahit sa mo paikot-ikutin yun, sila yung final say. So parang, and makikita natin ngayon, na technically, dictator na lang sila. Ewan ko na lang sa perspective, pero para sa akin, obviously, kahit yung ginagawa ni Kim Jong-un ngayon, dictator vibes yun. So parang, yun nga, paanong, sa perspective ba ng Marxism, paanong nasisigurado na hindi makokorrupt yung mga taong papalit dun sa mga pinalitan sa mga papalit dun sa mga kapitalista. Okay. And I'm very sure na para sa point ko na very fragile lang tao, na very corruptible lang tao, na mas malaking power kasi kunyari may society. Diyan sa society nyo may 100 billionaires. In-overthrow ng working class ang billionaires. Ang leader ng working class, ako, kunyari, si Baste, ako yung communist leader, ako naging leader. Technically, lahat ng power ng bilyonaryo, nilagay mo sa akin. Gaano ba ako ka-wise? Gaano ako katalino? Gaano ako kagaling sa iba't ibang industry, sa engineering, sa architecture and all, para ibigay mo sa akin yung power na yun. And at the same time, pag nasa akin na ba yung power na yun, kaya ko bang i-let go yun? And yun yung feeling ko nangyayari diyan kala Mao Zedong, kay Kim Jong-un, dati nangyari kala Lenin, kala Stalin, kasi parang kung titignan mo talaga, yun nga, parang kung ikaw, ilalagay ko lang sa sarili mo, like, would you choose to live in those countries? Like, kunyari, North Korea? Right now? Right now. Oh, no, definitely. Pero, sige, i-dissect natin yung mga questions. Sige. Siguro sisimulan ko siya doon sa usapin ng again, yung socialist experiment, parang kailangan mo siyang i-situate historically. Na parang siya ay nagsisimula mula sa ruins ng isang old society na very much exploitative. Parang, so ibig sabihin, the behavior, the culture, hindi yun agad mawawala. Parang yun. Even, it's also being built in the context na nag-e-exist at dominant pa rin yung capitalism. Like for example, sa experience ng Russia at China, hindi naman nawala si US, si Europe, nandyan pa rin yung mga big capitalist. Pero sa akin naman siguro, parang ang pangit naman na isisi mo dun sa ibang countries yung mga evil na ginawa nila Kim Jong-un, nila Mao Zedong. What I'm trying to say is, kailangan mo munang i-recognize yun na may historical conditions na pinag-iinugan. So, sa context ng Russia, kakatagumpay mo lang. So, definitely, dahil nag-revolution ka, yung magulo yung mga bagay. You're trying to organize a society after World War I. Diba? Na very much, nagbe-build ka ng industry na sinira actually hindi ng mga communist, pero sinira dahil sa mismanagement during World War I ng mga Tsar. Diba? Parang, paano sila, they're trying to do what's best given the current situation. And given na wala pang kahit anong country na nag-establish ng socialism nung mga panahon na yun. So, anong pagbabatayan nilang blueprint? Walang blueprint. So, again, yun. Pero yung ginawa nilang action, so, very radical. Like, in-overthrow nila yung mga lupa. Nagka-famine siya po, kainin mo yung anak mo, di ba? Like, pero, ibig sabihin, ganun siya. Parang, kahit din naman, again, capitalism
in any other societies, mangyayari yun. Kasi it's a big experiment. Wala talagang makakapagsabi na ito yung ano. Pero, umuunlad yung knowledge with that. So, mula dun sa mga mistakes nila, natuto silang mag-improve eventually. Pero yung doon, parang ganun siya masalimuot. Kaya nga sinasabi ko, hindi siya mangyayari or yung complete defeat ng capitalism won't happen like in a manner of even decades, hundreds of years. Kasi you're trying to undo an entire system and you're trying to create a new one from the remnants of the old one. So that's gonna be very difficult kasi you're not just dealing with kung paano magtayo ng ano, you're also dealing with how people think. How do you change that? Di mo naman pwedeng puwersahin yun. Diba? So, years and years and years. So, yun, that's one thing. Second, leaders, yes. Well, parang how can you be sure na hindi mako-corrupt or ano yung kahit leader? The simple answer is no, you cannot. Pero, paano? Kaya mahalaga ang usapin ng empowering the masses. Kasi, actually, ang magandang ilinaw din doon, bawa nung time ni Mao, especially doon sa last years ng buhay niya, wala siya sa kapangyarihan. In fact, ang nasa leadership ng Communist Party, yung mga eventually magre-reverse nung mga policies nila Mao. Sila Deng Xiaoping, sila Liu Shaoqi. Sila yung mga nasa head ng Mao was actually ousted from power. And ang ginawa nila nun, dahil nga nakikita na nilang nire-reverse yung mga policies, kaya nagkaroon ng cultural revolution sa China noong 1968 to 78. Pero ang point is, wala talagang makakapag-ensure na hindi pwedeng makorap yung mga leader mo. Pero sa experience ng China kasi, nung nangyari yun, at least for a decade, na medyo nalabanan nila dahil kumilos yung mga estudyante, kumilos yung mga manggagawa. Pero para labanan yung mga corrupt na leaders nila. And it was successful for that particular period. Pero nung namatay na sila Mao, ayun, at dumagdag pa yung mga ibang complications. Pero para eventually. Sa mataba ng mga modern Marxists, justifiable yung... Di ko alam, not sure of the number, pero around 7 million ba napatay ni Mao? Actually, magandang scrutinize paano nila nakuha yung ganung data. Kasi ganyan din sinasabi nila kay Stalin. Na parang daming pinatay ni Stalin, etc., etc. Pero, ang inaano ko nga dyan lagi, tinatanong ko, so, saan galing yung data? Like, paano mo nasabing siya talaga yung pumatay or paano namatay? Kasi sinasabi nila pero parang babalik tayo dyan sa Marcos era. I mean, ang daling takasan ni Marcos. Hindi, yun nga sa lahat ng ginawa niya kasi pwedeng yung tao lang yan pero alam natin yung... Kaya ngayon yung inaano ko rin, parang inisip ko, paano mo nasabi? Kasi actually, bawa sa aspect ng cultural revolution, yun kasi yung madalas pinupuna kay Mao tsaka yung famine nung Great Leap Forward. Yan yung mga ina-attribute sa kanya na may mga nabasa ako na actually yung mga data na karamihan dyan, mga CIA din kasi yung mga nagkakalap ng mga data. Tapos nagsusulat ng mga So marami dyan, ina-attribute lang kina Mao, pero product siya nung actual na hindi, parang kunyari, ito, ilalagay natin sa business. Sa amin kasi yung accountability na tinatawag. Hindi naman lahat to syempre yan. Pero ang isang negosyante, kahit anong mangyari sa negosyo mo, kung anong mangyari dyan, malugi yan at lahat-lahat. Kunyari, madole ka. Kunyari, meron kang inuutusan na tao na bayaran mo yung SSS pag-ibig pilit ng tao. Hindi niya binayaran. Tapos, napadole ka, nagkakaso ka. Hindi naman yung tao mong inutusan mo magbayad na ikaw pa rin mag-ano. So, parang, sa business, ang accountability ng unit mo, meaning yung kung ano man yung kumpanya mo and all, lahat sa'yo yun. And yung mga panahon ni Mao Stalin and ngayon ni Kim Jong-un at saka nila I mean, hindi man ang hirap patunayan na sila yun kasi utos lang naman yan. Yung utos, anong pruweba malalagay mo sa utos. Pero the society na yung leadership nila in-enable yung mangyari na yun. And yung mga nangyari na yun, kunyari, yung famine sa Russia, it's not just occurrence na para bang nagkagutom lang. Kasi talagang radical famine yun. Like, isipin mo talaga yun kakainin mo yung alak mo kinabukasan pagkamatay niya kasi wala na kayong makain lahat. Pero definitely. Actually, even Marxists criticized Stalin. Pero, nire-recognize din na marami siyang mga kasi
si Stalin, siya yung pumalit nung time na namatay si Lenin eh. Actually, si Lenin. Parang, tas nung time na rin na yun, maraming mga nagtatry overthrow nung mga ideas ni Lenin. So, Stalin was actually good in defending the fundamental principles of Lenin. Pero definitely, marami siyang mga actually, even si Mao, criticize, there's actually a book. Sila rin nagkasag. There's actually a book written by Mao, a pamphlet written by Mao, criticizing the political economic policies of the Soviet Union. Yung naging textbook pa siya ng mga Chinese students, yung critique of Soviet political economy, it was called. So, doon pinunan niya yung mga economic policies nila Stalin. Pero nire-recognize sila na kasi parang sila yung nagsa-start nung sila yung unang nag-a-attempt. Pero dahil nga may umuunlad, may mas bagong ideas na mas maunlad, kaya nakikitang mali yung mga ginagawa nila. At feeling ko ganun din naman kahit din sila Mao. Definitely pwedeng may excesses yung Cultural Revolution, kahit yung famine ng Great Leap Forward. Marami kang pwedeng i-debate doon Pero does it erase or does it negate the fact na mali ba yung socialism agad dahil lang doon? Diba? Parang ganun siya Pero sa perspective, nakorrupt ba sila o hindi? I don't think so. I mean, I would stand na they were not corrupted. Pwedeng they had their lapses, they had their misjudgment. At ayun, history will... Kahit kunyari ito si Kim Jong-un, meron siya kanta, yung propaganda song niya, yung hindi ko kasi... Friendly Father, parang narcissistic lang na parang... Si Kim Jong-un kasi hindi ko siya masyadong dinidikit sa... Hindi naman siya Marxist I mean, I wouldn't consider him a Marxist. Ito na yung magiging ko kasi. This is probably offensive sa community, pero ako kasi medyo nakikita ko yung